Shalom. Good morning and good day. Alam ko po na kayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa inyo pong paggising ngayon sa aking mga ka-time zone. Good morning sa inyo and good afternoon, good evening sa ilan. At ang ilan naman ay naghahapunan pa lamang. Ako po si Pastor Rene Alog at ito po ang ating daily devotional. Ngayon po ay December 22, 2020. And 3 days na lang po. Pasko na. At 8 araw na lang, o actually 9 na araw na lang, ay magpapalit naman ang taong kasalukuyan at papasok ang bagong taon. Ang bagong taon, alam nating very promising. Kahit na po itong year 2020 ay parang walang nangyari sa atin. Marami pong nangyari actually. Marami tayong natututunan pa, at maraming mga testimonies ng katapatan ng Diyos na sa kabila ng mga pagsubok nating pinagdadaanan sa taong ito, buong mundo po ito ay sinusustain tayo ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kasama na po ang ating spiritual na buhay ay pinalalakas ng Diyos sa pamagitan ng tinatanggap nating salita ng Diyos araw-araw. Di lamang po araw-araw, kundi 3 beses ang araw pa yan. Meron tayong devotional, hope hour, at yung ating mga evening virtual activities. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa ating pang-araw-araw na pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil gusto nating una sa lahat, mapalakas po kayo. Pangalawa, ang inyong mga kakilala, kaibigan, kaklase, kaopisina, at mga mahal sa buhay na nangangailangan din itong ating pagkaing espiritual na tinatanggap. Kaya bago po ako magyaya na samahan niyo ako sa panalangin, pindutin po muna natin yung share button sa ating pong Facebook ngayon upang maging multiplier po tayo. Maraming tao ang makakakilala sa Panginoon sa pamagitan ng simpleng pagpindot lamang sa share button. So sa oras na ito, bago po ang inyong lingkod ay i-present ang napakagandang mensahe ngayon, inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako sa panalangin. Let us pray. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami dahil isa na naman pong pagpapala ang araw na ito sa amin. Alam po namin na marami kang inihanda na mga spiritual na bagay, spiritual na pagpapala sa bawat isa sa amin, na kahit anuman po ang aming mga pinagdadaanan, alam namin na meron kang magandang layunin para sa lahat ng ito. Dahil kami ay nagmamahal sa iyo at dahil kami ay tinawag ayon sa iyong mga layunin. Pagpalain mo ang umagang ito, ang araw na ito, para sa bawat isa na tumatangkilik ngayon at kasama namin sa pag-aaral. Ibaba mo po ang iyong dakilang presensya na maranasan ng bawat isa ang presensya mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy ka naming pinupuri, inasasalamatan at sinasamba sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ang ating pong topic ngayon ay don't let bitterness wear you down. Don't let bitterness wear you down. Yan po ang ating topic ngayon. Huwag nating hayaan ng ating mga tampo, sama ng loob, o puot sa buhay natin
ang magiging dahilan upang mapagod tayo sa buhay na ito, upang magsawa tayo sa buhay na ito, upang ma-discourage tayo sa buhay na ito. Huwag nating hayaan ang mga negatibong emosyon sa puso natin ang magdala ng kabigatan sa buhay natin. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At ang ating key verse ay matatagpuan sa Proverbs 27 verse 3 sa New Living Translation. Basahin po natin. Ito po ang sabi, "A stone is heavy and sand is weighty, but the resentment caused by a fool is even heavier." Proverbs 27 verse 3. Liwanag po ano? Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may bigat din, ngunit ang puot na gawa ng isang hangal ay mas mabigat. So kita ho ninyo, mabigat na po ang bato, mabigat na po ang buhangin, pero mas mabigat po ang resentment, bitterness, o yung mga tinatawag nating negative emotions laban sa ibang tao. Because anytime you breathe bitterness, you suffocate your spirit. Totoo po yan. Nasa tuwing tayo ay merong kabigatan, may negatibong emosyon sa ating mga puso, nasusuffocate po yung ating spiritual life din. Yan po ang nagcho-choke sa atin. Bitterness doesn't just choke out your happiness and your healthy emotions. Yan po ay hindi lamang po siya ang sumasakal sa ating kagalakan, kasi siyempre hindi pwedeng punong-puno tayo ng happiness at joy at the same time ay meron tayong bitterness. It cannot be. Yan po ay makakaapekto. Actually, ang bitterness ay sasakal sa ating kagalakan at sasakal sa ating malusog na emotional life. It also strangles your spirit. Yan din ang sasakal sa spiritual nating buhay. Ayaw natin ito. Hindi lamang dahil panahon ng Pasko na dapat matutunan natin mag-release ng kapatawaran, matutunan natin mag-release ng lahat ng negative emotions natin, kundi ugalihin po natin na araw-araw ating sasaliksikin, Panginoon, meron akong negatibong emosyon laban sa isang tao, laban sa isang kaibigan. Ayaw ko ito. Sapagkat itong negatibong emosyon ng resentment, unforgiveness, bitterness ay siyang sumasakal sa ating kagalakan, sa ating malusog na emosyon, at siyang sasakal sa ating spiritual life din. Because when we have bitterness in our heart, we cannot breathe spiritually. Apektado po. Apektado ang spiritual nating kalagayan every time na nagne-nurse tayo, nag-iingat tayo ng bitterness sa ating mga puso. Bitterness will only weigh you down and depress your spirit. Yan po ay magpapabigat sa ating buhay. Kaya ngayon nga po, ang dami nating problema, ang dami nating pinagdadaanan, ang daming mga sirkumstansyang halos, sabi nga ng iba, hindi na nila kaya. Pero pag hinaluan pa natin ng bitterness, ito magpapabigat pa sa buhay ito. At magdadala ng depression sa ating spirit. At ayaw natin yun. Maliwanag po sa sinasabi ng Proverbs 27 verse 3, "A stone is heavy and sand is weighty, but the resentment caused by a fool is even heavier."
Very clear po according sa New Living Translation Bible. So, closing or choosing bitterness is like choosing to carry around a huge weight with you everywhere you go, all the time. Yan po ang ang picture ng may dalang puot, galit, tampo, hinanakit. Yan, magkakamag-anak po yan. Pag pinili nating mabuhay sa puot o sa galit, ay katulad natin ang isang taong may dalang mabigat na pasanin at dala-dala niya lagi saan man siya magpunta sa lahat ng oras. Ganun po yun. Di ba pag meron tayong kinakarga, dinadalang mabigat, at matagal na nating dinadala, gustong-gusto po nating ibaba at nang makapagpahinga po tayo. Di ba? Wala pong ayaw magpahinga. Pero sa mga taong nag-iingat, pinipili nilang ingatan ang bitterness, resentment, unforgiveness sa puso nila, ay katulad din ng isang tao na may dalang mabigat na pasanin at dala-dala niya kung kahit saan man siya magpunta at dala niya sa lahat ng oras. So, it's an unnecessary load, but you've made the choice to bear it. Diba? Hanggat maaari, mas maganda yung magaan yung dinadala natin, di po ba? At kung may pupuntahan tayong lakad, mas maganda na iwanan na natin yung mga unnecessary load. Yung mga dadalhin mo sa mahabang lakbayin na hindi naman siya nesesaring dapat dalhin. Iwanan mo. Di po ba ganon? Para ano man ang hirap ng dadaanan, gaano man kahaba o katagal yung lalakbayin o paglalakbay, hindi ka masyadong mabibigatan, di ka masyadong mapapagod. So, ganun din po, all truth is parallel. Pag nagdala po tayo ng bitterness sa heart natin, ito po ay unnecessary load. Ito ay mga pasanin, kabigatan na hindi naman dapat talaga datin dinadala. Pero pinipili kasi nating dalhin ito o buhatin ito sa buhay natin. Miserable po ang buhay. Kapag ang buhay ay inubos lang natin sa kapapasan ng mga kabigatan. Amen? Kapapasan ng mga bagay na pwede mo naman palang tanggalin. Sometimes you may think you can hurt the person who hurt you by holding on to what happened. That by staying mad, the other person will become miserable. Di ba hindi naman nangyayari yon? Kasi minsan iniisip natin na habang dinadala natin yung resentment na yan o bitterness na yan, akala natin sinasaktan natin yung isang tao sa pamagitan ng pagdadala, pagbibitbit ng ating mga hinanakit o tampo o puot sa isang tao. Di nyo po naintindihan o nalalaman na ang pananatiling galit o ang pananatiling may tampo ay hindi natin magagawa na ang buhay ng isang taong pinagtatampuhan natin ay magiging miserable. Tayo lang po ang nahirapan. Tayo ang may tampo, tayo ang may galit, di tayo makatulog. Samantalang yung taong pinagtatampuhan natin, ang sarap ng tulog. Lugi po tayo. Diba? Tayo po ay nagiging miserable sa pamagitan ng pananatili sa negatibong sitwasyon na yon. Samantalang meron naman tayong choice na pwede nating i-discard, alisin sa buhay natin. Remember this, mga kaibigan, bitterness is a worthless weapon. Kasi hindi mo naman naapektuhan yung taong bitter ka, di ba? Hindi naman naapektuhan yung taong
galit ka? Kung galit ka, hindi naman naapektuhan. Dahil ba galit ako, yung taong kinagagalitan ko, hindi na siya makakain dahil galit ako? Hindi. Di ba? Hindi siya apektado. Ako ang lugi. Kaya nga po, ang sabi ko kanina, bitterness is a worthless weapon. It doesn't hurt the other person. Sabi ko nga sa inyo, tayo, may tampo, may galit, may hinanakit, may puot, hindi tayo makatulog, balikwas tayo ng balikwas, puyat na tayo. Samantalang yung taong pinagtatampuhan natin, masarap siyang kumain, masarap siyang matulog. Hindi siya apektado, tayo ang apektado. It doesn't hurt the person. Di po ba? Kaya siya tinawag na worthless weapon kasi hindi naman niya sasaktan nung taong may tampo tayo o may galit tayo. It only makes us, you, miserable. Nagiging mas miserable lang ang buhay natin kapag yun ang pinili nating maging kalagayan. The person that hurt you is probably not even aware that you're thinking about them all the time. Totoo po yan. Ang masakit pa dyan, baka yung taong pinagtatampuhan natin hindi niya alam na may tampo tayo. Baka yung taong galit tayo, hindi niya alam na galit tayo sa kanya. Baka yung taong meron tayong bitterness, hindi niya alam na bitter tayo sa kanya. Yun po yun. The person that hurt you, maaring valid, nasaktan ka talaga. I'm not saying na hindi totoo yun. Maaring nasaktan ka nung tao. Pero baka mismo yung taong nakasakit sa iyo ay hindi niya alam, hindi siya aware na nasaktan ka niya. Hindi siya aware na hindi ka makatulog dahil hindi ka makapagpatawad. So, mas lalong lugi tayo niyan. Dahil yung pinagtatampuhan natin, yung taong may resentment tayo, mismong siya, hindi niya alam, hindi siya aware na meron tayong hinanakit sa kanya. So, tandaan po natin, mga minamahal, bitterness is like drinking poison and hoping it kills the person that hurt you. Kita niyo po yung pagkakahalimbawa natin. Ang bitterness ay parang pag-inom ng lason na umaasa ka na ang mamamatay ay yung taong galit ka. Meron bang ganon? Meron bang ikaw yung uminom ng lason ang mamamatay yung taong galit ka? Ikaw ang uminom ng lason, ikaw ang mamamatay. Ganun po yun. So, inihalintulad lang po natin. Bitterness is like drinking poison and hoping it kills the person that hurts you. But that person is out there somewhere, eating a steak dinner and living their best life. Kasi hindi nila alam. Baka nga ganon. Na iniisip natin habang sinasaktan natin yung sarili natin kasi galit tayo, meron tayong unforgiveness, meron tayong bitterness, akala natin naapektuhan yung tao. Samantalang yung tao, nagalit tayo, may tampo tayo, ay nandun sa labas, kumakain ng masarap na hapunan at ine-enjoy ang best sa kanyang buhay. They are not even thinking about you. Di po ba? Kung meron kang bitterness, meron kang unforgiveness sa kanila, baka nga hindi ka nila iniisip tayo naman, hindi sila nawawala sa isip natin, nagngangalit tayo. They're already move on with their life. Baka naka-move on na sila. Baka conscious naman sila na may nagawa sila, pero naka-move on na sila. Tayo, malimit, nahirapan tayong mag-move on para bang ang feeling natin ay aping-api tayo na kailangan natin na makabawi man lang. Talo po tayo
ang Biblia po very clear na hindi kailanman mananalo ang isang tao na ang position niya ay position ng unforgiveness, ng bitterness. It will be a waste of your time to keep trying to use bitterness as a weapon. Very clear po yan. Pagsasayang lamang ng oras sa atin kapag pinipilit nating gamitin ang puot o di pagpapatawad na isang sandata para makaganti. Nagsasayang po tayo ng oras. Yung iba, i-enjoy na nila ang buhay nila. Tayo naman, apektado tayo sa isang negatibong emosyon. Di po ba? Kaya lagi yung sinasabi, ang buhay ay maikli. At sayang lamang yan kung inuubos natin sa pamagitan ng pagkakaroon ng galit sa ating puso. Maikli lang po ang buhay. Enjoyin na lang natin. At I'm not saying na hindi totoo yung nasaktan po kayo o meron kayong naranasan na hindi maganda. Well, maaring nangyari sa atin yan. Pero nasa atin pa rin yung pagpili kung pipiliin nating i-let go na at kalimutan na. Samantalang maikli lang ang buhay, Christmas ngayon, di po ba? Hindi lang dahil Christmas, pinag-uusapan natin ang pagpapatawad, kundi maikli na nga ang buhay, sabi nga natin, kaya mas magandang enjoyin natin. Di po ba? Kaya ang linyahan ko po ay, it will be a waste of your time to keep trying to use bitterness as a weapon. You're only going to hurt yourself. Hindi po na-hurt kung yung taong may bitterness ka. Minsan ang na-hurt yung sarili mo. You're only going to hurt yourself. You may have been hurt by someone a long time ago. And I am sorry you had to experience that pain. Baka nga yung dinadala natin na negative emotion ay nangyari pa ito 10 years ago, 5 years ago. Masyado nang matagal yun. Para ganun mo katagal iningatan, no? And I'm very sorry na na-experience mo yung pain na yon. Pero hindi pwedeng pang-justify yun na hindi pa tapos, hindi pa kami nagkakaroon ng closure. May issue pa kami. Hindi po pwede. Here's the good news. They cannot hurt you anymore. Amen? Anak ka na ni Lord eh. So mamuhay ka na sa pag-ibig ng Diyos. Yan pang good news. Kung i-hurt ka uli nila, alam mo na, exercise mo lang ang pagpapatawad. Because the only way they can continue to hurt you is if you choose to hold on to the hurt and replay it over and over in your mind. Yun lang po ang paraan na maulit nila na masaktang ka uli. Paano yon? Pag pinili natin na ibalik ang mga nangyari sa isip natin. Kaya dapat magkaroon tayo ng the renewing of the minds. Kailan ma-renew ang ating kaisipan, ang ating pagkatao? Di po ba, pag na-born again tayo, we are a new creation. Ang lahat ng luma ay napawi na, wala na, at tayo bagong nilalang. Kaya nga po, ang sabi po ng Job chapter 18 verse 4 sa Good News Translation, ito po ang sabi, you are only hurting yourself with your anger. You are only hurting yourself with your anger. So, yun, very clear. Hindi na hurt yung mga taong galit tayo pag may anger tayo. Tayo, sarili natin ang sinasaktan natin. So, you don't have to hurt anymore. Tapusin na. Mga kapatid, kaibigan, mga sumusubaybay at tumatangkilik,
Ito yung panahon na i-discard na natin yung mga nagpapabigat sa buhay at enjoyin na natin kung ano pang natitira sa buhay natin. Dahil mga anak tayo ng Diyos, ang una pong binigkas ng Panginoon Jesus sa huling 7 statements ng Panginoon. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. You don't have to hurt anymore. Let go of your hurt. I-release mo na yan, kapatid. Wag mo nang inurse yan. Magpapalit na ang taon. Wag mo nang isama ang kabigatan na yan sa 2021. So meron pa tayong ilang araw, 9 days bago magpalit ang taon. Well, hindi tayo gumagawa ng New Year's resolution, pero maganda na total, malapit nang matapos itong 2020, ang year na napakarami nating mga challenges at napakarami nating mga struggles. So tayo sabik na lahat. Ako, gustong-gusto ko nang umalis ang 2020 dahil ang nakikita ko ay very promising 2021. So ang gusto ko na paglipat ko sa 2021, God be willing, na iwanan ko ang 2020, ay iwanan ko din ang lahat ng negatibong espiritu sa puso ko, mga negatibong bagay sa puso ko, isuko ko lahat sa Panginoon, surrender it to God, I will surrender it to God kung ano mang negatibong bagay sa puso ko, upang makapagsimula uli ako, clean slate uli sa 2021, dahil ako po ay nag-e-expect na merong breakthrough ako, meron akong victory and success for 2021, but I need to do something. Ang impression ni Lord, kailangan nating let go of our hurts, surrender it to God, because when we do, we will be breathing fresh air, sweet air of freedom, and be able to move forward with purpose. Amen? Dahil pag nilet go natin ang mga hurts na yan, pag sinurrender na natin ang lahat ng yan sa Diyos, pag ginawa natin yan, makakahinga na tayo ng fresh, sweet air of freedom and be able to move forward 2021 and the next decade. Amen? To be able to move forward with purpose in life. Tapusin na natin ang lahat ng negatibong bagay sa buhay natin na hindi naman talaga makakatulong sa atin. Bagkus ito ay magpapahirap lang sa atin. Lugi po. Lugi ang nag-iingat ng negatibong emosyon sa kanyang puso. Iwaksin na natin lahat. Isama na natin yan sa ating isuko. Isama na natin yan sa lahat ng ating iiwanan sa 2020. So we have 3 days to Christmas, 11 to the next year, 2021. At kailangan itong period na ito between now and the last day of this year ay gamitin natin to settle issues, negative issues sa buhay natin para ma-welcome natin ang New Year 2021, the year of the great glory of God na ipaparanas niya sa atin. The kabod, the doxa, glory of God for 2021. Amen? Purihin ang Diyos. So ngayon po ay bago tayo magtapos, nais nating i-declare itong ating panalangin na ito. Sabihin natin, Heavenly Father, I will let go of my hurt. I surrender it to you. When I do, I'll breathe in the fresh, sweet air of freedom and be able to move forward with purpose. Amen. One more time.
Heavenly Father, I will let go of my hurt. I surrender it to you. When I do, I'll breathe in the fresh, sweet air of freedom and be able to move forward with purpose. Amen and amen. Yan po ang ating panalangin sa Panginoon. Lord God in heaven, yan po ang aming declaration ngayong umagang ito. Bigyan mo kami ng grasya na i-let go na ang lahat ng hurts namin. I-surrender na ang lahat ng negatibong emosyon sa iyo. Dahil pag ginawa namin yan, Panginoon, panibagong sigla sa espiritual ang aming madarama. Nang sa gayon magkaroon ng meaning ang aming buhay. Turuan mo kaming mag-move on, mag-move forward with a purpose. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Pag ginawa po natin yan, may biyaya pong naghihintay sa atin. Ito po si Pastor Rene Alog, ang inyong nakasama sa panahon ng pagtuturo. Kita-kita po tayo mamaya, 1:00 ng hapon, at dahil Martes po ngayon, wala tayong evening activities. God bless us all, beloved. Nag-iiwan po ako ng pag-ibig, kagalakan ng Diyos at ang kapayapaan ng Diyos. God bless us all and Shalom.